Nandito na ako. Hindi kita Hindi ka kasi iiwan. nakikinig sa akin eh. May mga nakakarinig sa'yo. Maraming salamat po. Hindi siya umalis dahil ayaw niya sa'yo. Ang galing mo, Papa! Hindi nyo alam kung gaano ka-importante nito Hindi sa ko akin. alam kung meron pa akong pag-asa. Lalaban din po ako para sa'yo. Kwento mo, tinig ko, ni Alma Tagabasa. Kumusta po kayong lahat? Inaanyayahan ko kayong makinig sa pagbigay buhay ng mga taus-pusong liham na nagmumula sa ating mga minamahal na mga tagapakinig. Ako po ay si Miss Alma. Si Miss Alma Tagabasa. Ang liham na ito ay nagmumula sa ating minamahal na tagapakinig. Dear Miss Alma, ako po si Maria. Isa akong nurse na nagtatrabaho sa Canada. Meron po akong anak na si Lina. Wala po ang tatay ni Lina. Single mom po ako. Nagtrabaho ako bilang nurse dyan sa Pilipinas pero nagkaroon ako ng oportunidad na mag-abroad. Ang kinabukasan ni Lina ang iniisip ko. Kaya nung 8 years old siya, lumipad na ako papuntang Canada. At ang nanay ko ang nag-aalaga sa kanya. Lola, bakit umalis si Mama? Ayaw na po ba niya sa akin? Huwag kang mag-alala, Lina. Umalis siya para magtrabaho. At dahil doon, makakakain ka ng masasarap. Makakapag-aral ka sa magandang eskwelahan at mabibili ang mga kailangan at gusto mo. Hindi siya umalis dahil ayaw niya sa'yo. Umalis siya dahil mahal na mahal ka niya. Kailan po siya babalik? Ay naku, anak ko. Hindi namin alam. Pero siguradong bibisita siya. At hindi ka niya pababayaan. Mag-aanim na taon na ako dito sa Canada. Mahirap, nakakapagod at napakalungkot. Bumabangon ako at tinitiis ang hirap ng trabaho para sa anak ko. Pero aaminin ko, minsan hindi ko na alam kung kaya ko pang lumaban. Napakahirap kasing hindi makasama si Lina. Ang tanging kasiyahan ko ay makita ang aking anak na masaya at gagawin ko ang lahat para bigyan siya ng magandang kinabukasan. Dahil sa magkaibang time zone, bibihira lang din kaming mag-usap. Pero tuwing naaabutan ko siya, yun ang isa sa mga paborito kong sandali. Ay, Lina! Tumatawag ang mama mo! Talaga po? Hi, Mama! Hi, Lina. Miss ka na ni Mami. Kamusta ka na? Kakagaling ko lang sa school. Nagkaroon po ako ng 20/20 sa quiz namin sa math. Sabi ng teacher ko, matalino daw po ako. Mabuti yan, anak. Mag-aral ka na mabuti, ha? Kailan ka po makakauwi? Malapit na po birthday ko. Birthday wish ko po sana makauwi ka dito at makasama kita. Titignan ko, Lina, ha? Gusto ko rin makasama ka. Hindi kasi rin ako sigurado dahil hectic ang work schedule ko. Okay po. I love you, anak. I love you, Mama. Nagsisisi ako na hindi ako nakauwi ng birthday ng anak ko. Simula noon, nabawasan ang mga tawag namin. At naramdaman ko na nabigo ko si Lina. Akala ko wala nang idadagdag pa sa lungkot na nararamdaman ko. Tumawag sa akin ang nanay ko. Hello, Nay? Maria, anak. May importante akong sasabihin sa iyo. Ano po yun, Nay? Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Anak, alam kong pagod ka na sa trabaho at gusto mo nang umuwi. Pero, pwede ba akong humingi ng pera pangbayad sa ospital? Ha? Ospital?
Bakit po? May sakit po ba kayo? Sumasakit na naman po ba ang dibdib ninyo? Hindi, anak. Si Lina. Ha? Si Lina? Oo. Dinala namin siya kanina sa doktor. Meron kasi siyang mga sugat na ayaw gumaling. Ayun pala, meron na pala siyang stage 3 skin cancer. Andito kami ngayon sa ospital. At kailangan siyang operahan. Andyan po ba si Lina? Pwede ko po ba siya makausap? Ramdam na ramdam ko ang takot ko noon. Hindi po biro ang stage 3 skin cancer. Naging nurse na din ako sa mga pasyente na may cancer, mga bata at matatanda. Pero hindi ko inakala na sarili kong anak mararanasan ang hirap na ito. Naiyak ako noon. Imbis na makauwi ako at makasama siya sa dinadaanan niya. Alam kong kailangan kong manatili sa Canada para mabayaran ang ospital at ang mga pampagaling niya. Matapos ang ilang sandali, narinig ko ang boses ni Lina. Mama, Lina, anak, kamusta ka? Pasensya na, wala ako dyan sa tabi mo. Mama, natatakot ako. Masakit katawan ko. Gusto ko na umuwi. Gusto kita makasama. Alam ko anak. Pasensya na. Gusto ko rin ikaw makasama pero Hindi ka po uli makakauwi. pasensya anak. Pasensya. Pagkatapos ng ilang sandali, may sinabi si Lina. May sinabi siyang hinding-hindi ko makakalimutan. Mama, alam kong hindi ka makakauwi kasi nagtatrabaho ka. Pero alam ko din po mahirap na hindi po tayo magkasama. Pero dahil lumalaban ka po para sa akin, lalaban din po ako para sa iyo. Doon ko nakita ang lakas ni Lina at ang pagmamahal at pag-intindi niya sa nanay niyang nasa kabilang parte ng mundo. Lumakas ako dahil sa lakas ni Lina at nagtuloy-tuloy ako sa trabaho para mapagaling siya. Hindi nagtagal na operahan na siya at nagsimula ang mga cancer treatment niya. Kahit igaganda ito ng katawan niya, halatang humina siya. Pero hindi siya tumigil sa paglaban. Kahit sa dinadaanan niyang hirap ngayon, nagagawa pa rin niyang ngumiti at tumawa at magdala ng kasiyahan sa mga minamahal niya. Kinakausap ko siya tuwing gabi. Sinasabihan siyang kumain, kinakwentuhan ko tungkol sa trabaho at pinararamdam ko sa kanya na mahal ko siya. I love you, Mama. I love you, Lina. Magpagaling ka dyan, ha? O matulog ka na. Anong oras na dyan? Opo, I miss you. Sana makasama na kita. Alam ko, anak. Tiis-tiis lang. Nagtrabaho ako ng mabuti. Lumaban para sa anak kong lumalaban din. Kaya last month, ang laki ng tuwa ko nung tumawag sa akin ang nanay ko at sinabi na complete remission na si Lina. Ibig sabihin wala nang detected cancer. Nagwagi siya. Nagwagi ang anak ko laban sa cancer. Dali-dali akong kumilos. Hindi alam ni Lina na matagal ko nang inaayos ang mga dokumento ko para sa aking reintegration o ang permanent kong pagbalik sa Pilipinas. Maganda nga ang trabaho ko, pero masakit ang hindi makasama ang anak ko. Kaya nung 14th birthday niya, sinorpresa ko siya. Happy birthday to you! Oh, ano ang wish mo, Alina? Ang birthday wish ko po ay ang makasama ko na po si Mama. Wish ko din yun, anak. Mama? Mama! Andito ka! Andito ka nga! Lina, Namiss kita, Mama. Sobra. namiss din kita, anak.
Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Magkasama na tayo. Magkasama na tayo, anak. Matagal ko siyang niyakap. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Para makita ang anak ko na masaya. Simula noon, nagkaroon ako ng trabaho sa Alabang. Medyo malayo sa amin, pero mas pipiliin ko ito kaysa mapalayo sa anak ko. Maraming salamat sa Diyos na binigyan niya kaming dalawa ng lakas kahit anumang hirap ang dumaan sa buhay namin. Maraming salamat, Miss Alma, sa pagbibigay daan sa aking liham. Lubos na gumagalang, Maria. Mga kaibigan, napakinggan niyo po ang kwento ni Maria at ang anak niyang si Lina. Sa mga mahal naming tagapakinig, kahit anumang hirap na dinadaanan niyo sa buhay, kapit lang, laban lang. Balang araw, magiging maayos ang lahat. Ako po si Miss Alma Tagabasa. Kung meron po kayong nais ikwento, ipadala niyo lang po ang mga liham ninyo sa official FB page ng Miss Alma Tagabasa. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod uli!